Gagawa tayo ng puto bumbong na hindi nangangailangan ng bamboo steamer. Hello mga palalabs! Palalabs natin sa Pinas at sa ibang bansa. Kamusta na po kayo? Lagi po sana kayong mag-iingat at dalangin ko na sana lahat tayo rito ay nasa maayos na kalagayan. At sa ating mga bayaning OFW, mag-ingat rin po kayo ngayon saan man po kayo ng sulok ng mundo naroroon. Saludo po kami sa inyo dahil isa talaga kayo sa nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ang ating recipe ngayon ay madalas na hinihintay pa natin ng matagal bago po natin matikman. Kaya ngayon ay aalamin na po natin kung paano nga ba ito gawin nang sa ganon anytime na tayo ay mag-crave o gusto natin itong itinda at order ito ng ating mga suki, pwedeng-pwede po natin gawin. Gagamit po tayo dito sa ating recipe ng glutinous rice flour. Heto po iyon, nabibili po ito sa ating mga palengke o sa mga supermarket. Sa palengke po ay 40 pesos lang po ang 500 grams or 1/2 kilo nito. Sa isang malinis na lalagyan o mixing bowl, maglagay po tayo ng 2 cups of glutinous rice flour. Ito po ay giniling na bigas na malagkit ha. At maglagay na rin po tayo ng 1/2 tablespoon ng violet food color. Kung gusto nyo pong mag-add ng ube flavor ay pwede po kayong maglagay ng 1/2 tablespoon to 1 tablespoon. Pero ang authentic po talaga na puto bumbong ay walang halong ube. Pwede rin po kayong gumamit ng powder food coloring. Then dahan-dahan na po nating ilalagay ngayon ang ating 3/4 cup of water. Dahan-dahan lang po ang paglagay ng ating tubig ha, hanggang sa ma-achieve natin yung clay texture na ating hinahanap para sa ating puto bumbong. Mga palalabs, lalo na po doon sa nagnenegosyo, sa dulo po ng ating video ay may costing. Yung ating pinaka-costing po ay inisa-isa ko po, pati na po ang ating gagamiting toppings. Kaya po sana pakinggan nyo mabuti at basahin nyo mabuti, i-screenshot nyo na rin po. Nang sa ganon, kapag ito ay inyong ninegosyo, alam nyo na po talaga ang inyong kikitain. Kapag nahihirapan na po kayong haluin ito ng spatula o ng sandok, ito na po ang indikasyon na kailangan na po natin gamitin ang ating mga kamay. Pwede po tayong gumamit ng plastic gloves na kagaya ng gamit ko, pero kung wala naman po, maghugas lang po tayo ng mabuti. At haluin lang po nating mabuti ang ating mixture gamit ang ating mga kamay. Mga palalabs, palambing naman po ako. Please paki-like and share po itong ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please pa-subscribe naman po and click nyo na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Heto na po ngayon ang ating hinahanap na texture. Clay texture po dapat siya. Hindi po siya sobrang basa at hindi naman po dry. Bali, mamasahin lang po natin ito ng 3 to 5 minutes para ma-achieve po natin ang ganitong texture. Kung sakaling ang nabili nyo pong glutinous rice flour ay medyo malakas sa tubig at kahit na ilagay nyo na po lahat ang ating 3/4 cup of water ay medyo dry pa rin po ang ating mixture, mag-add lang po tayo ng tubig ng paunti-unti hanggang sa ma-achieve na po natin ang ganitong texture. Heto nga po pala ang ating packaging mamaya, ang ating paper meal box at gagamit po tayo ng dahon ng saging. Sukatin po natin doon sa mismong paglalagyan natin ang laki nito. Gagamit rin po tayo dito ng margarine. Heto po ang margarine na nabibili ng per kilo sa palengke, 20 pesos lang po ang 1/4 kilo. At pwede rin po tayong gumamit ng star margarine. Pahiran lang po natin ng kaunti ang ating dahon ng saging. Heto nga po palang dahon ng saging natin ay atin nang pinunasan.
Ang gamit ko po ngayon dito ay Star Margarine. Kaunti lang naman po ang ating magagamit kaya pwede na po tayong gumamit ng medyo mas pricey. Balikan na po natin ang ating ginawang puto bumbong mixture kanina. Gagamit lang po tayo ng 1 tablespoon at ito na po ay ating ipoform na kahugis ng ating puto bumbong. Pwede po uli kayong gumamit dito ng plastic gloves pero I chose na maghugas na lang pong mabuti ng kamay dahil mas mabilis po natin itong maipoform kapag gamit lang po natin ang ating mga kamay at wala po tayong gamit na plastic gloves. Ipoform lang po natin ito ng pahaba. Kagaya po nito. At ilalagay po natin doon sa ating mga ginris na dahon ng saging. Uulit-ulitin lang po natin ang proseso hanggang sa maubos na po natin ang ating puto bumbong mixture. By the way po, makakagawa po tayo dito sa ating mixture ng 26 pieces. Then, after po natin itong ma-form na lahat, ilagay na po natin sa ating steamer. Make sure lang po na kulong-kulo na po ang tubig sa ating steamer bago po natin ito isasalang. Kapag ito na po ay atin nang naisalang, ilipat na po natin ang lakas ng ating apoy sa medium heat. At lutuin po natin ito ng 7 minutes. After 7 minutes, heto na po ang ating puto bumbong. Pero wag po kayong magtampo, kagaya nga po ng nakita nyo sa ating thumbnail, pwede natin itong lutuin sa ating mga kawali. Magpakulo lang po tayo ng tubig sa ating mga kawali, mga palalabs. Pwede rin po ito sa kasirola, basta po kasya ang haba ng ating puto bumbong. Lulutuin po natin ito ng parang palitaw. Kapag ito po ay lumutang na sa tubig o lumitaw na nga, maghintay pa po tayo ng 1 minute bago po natin ito hahanguin. Nang sa ganon, lutong-luto na po talaga ang ating puto bumbong. Mga palalabs, nag-iisip po talaga ako ng iba't ibang pamamaraan para doon po sa mga gustong makatikim o sa mga gustong inegosyo ang ating mga kakanin pero walang available na mga kagamitan ay magagawa at matitikman pa rin po nila ito. Kaya naman po sa mga may komento at mga requested recipe, don't hesitate to comment down below. Lahat po ng inyong mga comments ay isa-isa ko pong binabasa at sa abot ng aking makakaya, lahat po ito ay aking isa-isa rin pong sinasagot. Pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko po ito agad-agad masagot, basta po sasagot at sasagutin ko po ito. Ngayong naluto na po ang ating mga puto bumbong, maghintay pa po ulit tayo ng another 1 minute bago po natin ito hanguin. At kapag ito po ay atin nang hinango, ilagay po muna natin sa isang plato bago naman natin ito ililipat sa ating mga nag-grease na dahon ng saging nang sa ganon hindi po masama ang mga tubig dito. After po natin itong hanguin, lalagyan po ulit natin ito ng margarine. Heto pong nakikita nyo na puto bumbong na medyo hiwa-hiwalay ay ang ating niluto sa steamer at yun naman pong medyo dikit-dikit ang niluto po natin sa ating kawali. O diba wala pong pagkakaiba? Mamaya po malalaman naman natin ang lasa nito. Magkakaiba po ang ating toppings na gagamitin dito. Sa costing po mamaya ay malalaman nyo lahat ito. Gagamit po tayo dito ng fresh na grated coconut. Lagyan nyo lang po ito ng fresh grated coconut ng 2 to 3 tablespoon. Pero kung ito ay ibibenta nyo po online at hindi po agad ninyo madideliver, ihiwalay nyo po yung ating niyog ha. Huwag nyo po munang isasama doon sa ating puto bumbong. Ilagay nyo na lang po ito sa isang lalagyan o sa isang plastic. Para po sa ating puto bumbong de leche, ay maglalagay po tayo dito ng ating masarap na leche flan. Ito po yung ating recipe na 25 pesos each lang po. Ilalagay ko po sa description box at dyan po sa taas sa mga hindi pa po nakakapanood at hindi pa po alam ang recipe ng ating leche flan na pwedeng-pwede lang nating maibenta ng 25 pesos. Na ang pinakapuhunan ay nasa 18 pesos lang po. Heto naman po ay muscovado sugar. Nakakabili po nito sa mga palengke at sa mga supermarket.
Lalagyan naman po natin ang ating original flavor at ang ating special flavor. Kapag nabili nyo po ang muscovado sugar, ay medyo may buo-buo po ito. Ang ginagawa ko po, sinasala at dinudurog ko po yung mga buo-buo. Sa mga magtatanong po kung pwede po natin gamitin yung ating regular na brown sugar, ay pwedeng-pwede naman po. Pero iba pa rin po talaga ang hatid na lasa nitong ating muscovado sugar. Heto po kasi talaga ang ginagamit natin sa ating mga authentic na puto bumbong. Para naman po sa ating puto bumbong special, maglalagay po tayo dito ng grated cheese. Napakarami na po talaga ng iba't ibang variants o flavor ng ating napakasarap na Filipino delicacy na puto bumbong. Pero ako kapag ako ay kumakain nito, yun pa rin pong authentic ang aking hinahanap. Yun pong may niyog lang po at may muscovado sugar, saktong-sakto na po sa aking panlasa. Meron rin pong condensed milk yung ating puto bumbong special. Pero kung hindi pa naman po ito kakainin agad, kagaya nga ng sinabi ko kanina, at i-deliver pa lang po ito, pwedeng ilagay nyo po muna ito sa isang lalagyan na katulad nito at ilagay nyo lang po sa gilid ng ating mga puto bumbong. Heto po ang ating puto bumbong de leche na may fresh grated coconut, condensed milk at ng ating creamy leche flan. Heto naman po yung ating original o authentic flavor na meron lang pong fresh grated coconut at muscovado sugar. Heto naman po yung ating puto bumbong special. May fresh grated coconut, may muscovado sugar, may cheese at may condensed milk. And charan! Heto na po ang ating napakasarap na puto bumbong. Marami man po siyang variants, still nandoon pa rin po yung ating kinasanayan na, kinalakihan na sarap ng ating puto bumbong. About naman po sa iba't ibang lasa nito, kagaya nga po ng aking sinabi kanina, mas gustong gusto ko talaga yung authentic lang po o yung original flavor lang po nito na muscovado at fresh grated coconut lang po ang nakalagay. Pero sa ating mga masususing tagapanlasa, pasadong-pasado po yung ating special flavor na may muscovado, fresh grated coconut, cheese at condensed milk. Sa lasa naman po pala ng ating puto bumbong na niluto po natin sa kawali at niluto po natin sa steamer ay wala naman pong pagkakaiba. Parehong-pareho pa rin po na masarap. At doon naman po sa ating puto bumbong de leche ay suwak na suwak rin po sa kanilang panlasa. Malalasahan mo po yung sarap ng ating authentic na puto bumbong at yung creaminess ng ating leche flan. At bago po natin pag-usapan ang ating mga costing, dahil alam kong excited na kayo sa ating mga pwedeng kitain, may pa-shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Miss Pen Macaraeg at kay Miss Chanda Paulite ng Bicol. Shoutout rin po sa ating mga negosyanteng palalabs. Good luck po sa inyong business at more customers to come. Mga palalabs, lubos puso po akong nagpapasalamat sa inyo, sa inyong mga suporta. Ramdam na ramdam ko po ito. Kaya naman po ibinabalik ko ito sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng mga tips at iba't ibang pamamaraan po ng pagluluto natin. Ngayon naman po ay pag-uusapan na natin ang ating napakahalagang costing. Sa ating puto bumbong recipe po ay gumastos tayo ng 37 pesos. Kasama na po dyan ang ating ginamit na kalan sa pagluluto o pag-i-steam. 5 order po ang ating nagawa dyan, kaya pumapatak po ang ating puhunan sa puto bumbong recipe pa lang po ha, na 8 pesos each. Sa ating mga toppings naman po ay magbibigay na po ako ng presyo ng per order or per packs. Sa ating muscovado sugar po, 2 pesos po kada order o yung 5 piraso na po ng ating puto bumbong na yon. Sa ating condensed milk, kasama na po yung ating paglalagyan, 3 pesos each. Sa ating cheese, 3 pesos each. At sa ating fresh grated coconut, 2 pesos each. At sa leche flan naman po natin, dun po sa ating recipe na tig 25 pesos each, ang puhunan lang po natin doon ay 18 pesos.
makakagawa na po tayo ng pang-toppings natin ng 3 orders doon po sa ating leche flan. Kaya po pumapatak na 6 pesos lang ang isa. Yung ating puto bumbong original na ang toppings ay grated coconut at muscovado sugar ay pwedeng-pwede nating ibenta ng 50 pesos. Ang puhunan lang po niyan mga palalabs ay 15 pesos. Ang tubo na po natin ay 35 pesos. Kaya naman kung may mga reseller po kayo, pwedeng-pwede nyo po itong ibigay ng 40 pesos lang at ibebenta naman nila ng 50 pesos. Yung ating puto bumbong special naman po ay may toppings na grated coconut, muscovado sugar, condensed milk, at grated cheese. Pwede naman po nating ibenta ng 60 pesos. Ang puhunan lang po niyan ay 21 pesos. Kaya naman po ang tubo natin dyan ay 39 pesos. At sa ating puto bumbong de leche naman po na may toppings na grated coconut, condensed milk at leche flan ay pwedeng-pwede nating ibenta ng 70 pesos. Ang pinakapuhunan natin dyan ay 27 pesos lang. Kaya ang tubo natin ay 43 pesos na pwede nyong ibigay sa inyong mga reseller ng 60 pesos lang at ibebenta naman nila ito ng 70 pesos din. Mga palalabs, napakalaki po talaga ng ating pwedeng kitain dito at napakadali rin pong gawin, di ba? Samahan nyo na rin po ng sipag at tiyaga, lambing sa inyong mga customer at mahabang pasensya. Sigurado po na bawat araw ay malaki ang kikitain nyo dito. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para naman po lagi kayong updated sa tuwing ako ay nag-upload ng mga bagong video. Maraming salamat mga palalabs!